So may nagtatanong sa akin kung bakit daw nagiging mabigat na yung mga paa niya sa long run or habang patagal ng patagal yung takbo niya, 20 kilometers yung na-mention niya, bumigat daw yung paa niya or mabigat na daw yung pakiramdam niya sa paa. Although kayang-kaya pa naman niya na itakbo or tapusin yung 20 kilometers. Actually, napakahaba or napakalayo na niyang, para sa akin lang, napakalayo na ng 20 kilometers. Kahit na sabihin na natin na nag-sub 2 na ako sa isang 21 km na race event. First ever ko na race event na sinalahan na 21 km. Pero prior to that event, siguro 2 or 3 beses lang akong tumungtong sa 20 kilometer mark sa mga training ko. At zone 2 pa yon. Yung pinakaunang or pinakamalayo ko na 22 kilometer. Kung di ako nagkakamali, tinapos ko yun ng mahigit 3 oras. So ganun ako kabagal. Saka, yun nga, malayo ang 20 kilometers. Kaya, natural lang na mapagod yung mga kalamnan mo. So, yung number 1 na rason dyan is muscle fatigue. So, gradually, i-build mo yung endurance mo. So, progression dapat. So, hindi mo dapat binibigla yan. Kunwari, yung typical na takbo mo lang is 5 kilometers. Yung mga training mo, 5 kilometers, 6, 7, hanggang 10. Pinakamalayo mo, for example, 12. Gradually, siguro next week, gawin mong 14 or 15. The following week naman, gawin mong 16, 17, or 18. And next week, 20. Hanggang umabot ka sa goal mo. Sabihin natin, 21 kilometers yung goal mo. Ganun, gradual dapat. Hindi mo kailangan magmadali. Wala kasing shortcut. Gaya ng sinabi ko sa isang video ko, wala kasing shortcut pagdating sa running. As much as possible, yun yung sinasabi ko parate, zone 2 lang. Minsan pa nga yung iba, zone 1 lang. Kung pwede, maglakad ka, ilakad mo lang. Let's normalize na maglakad paminsan-minsan. In between sa ating mga training, sa ating mga takbo. Hindi naman, kahit nga sa race, pwede namang maglakad. Walang requirement na kailangan mong takbuhin yung buong distance na gusto mong ma-achieve. Pwede rin naman na dehydrated ka or lack of fuel. So, magbaon ka ng tubig, may electrolytes, or kumain ka kahit papano. Para at least maka-recover yung katawan mo. Pwede rin naman na lack of recovery, hindi masyado naka-recover yung katawan mo. Siyempre, hindi naman tayo robot. So, kailangan nating magpahinga sufficiently. So, kung itinakbo mo ng mahaba yung or kung tumakbo ka ng mahaba ngayong araw, tapos prior days, masyadong loaded din yung training mo, siyempre, mararamdaman mo yon. So, kailangan din nating magpahinga. Kailangan nating isipin na yung katawan ba natin kayang-kaya ang load na to based sa ating mga previous na mga training. So yun, recovery is a must. It is part of training. Huwag nating ipagwalang bahala yung recovery natin kasi dyan tayo mag-e-improve. Kasi once naka-recover yung katawan natin, dyan mag-a-adapt yan. Dyan tayo lalakas. So anyway, yun lang yung naiisip ko kung bakit bumibigat yung mga paa natin habang patagal ng patagal ang isang long run.